May bagong anyo ang Intramuros na abangan ng mga turista sa susunod na taon, kaya't inaasahang lalago pa ang turismo sa tinaguriang Walled City. Narito ang report ni JL Asayo. Para kahit paano ma-experience ang sinasabing Old Manila, Intramuros ang isa sa mga binibisita ng mga turista. Ang Intramuros ay salitang Latin na ibig sabihin ay within the walls at kilala rin sa tawag na The Walled City. Hitik ito sa kasaysayan mula sa mga lumang gusali at kalye, kaya't dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista. Tulad na lang ng Palasyo del Gobernador kung saan naging tahanan din ng pinakamataas na opisyal noong Spanish era, ang Governor General. Matatagpuan din dito ang isa sa 3 Baroque churches sa Pilipinas, ang San Agustin Church na kinilala namang heritage site ng UNESCO. Kada sulok at baluarte ng pader ay may daladalang kasaysayan. Pwedeng ikutin ang Intramuros sa pamamagitan ng pagsakay ng kalesa o sa e-tricycle. Ang iba naman, nilalakad na lang ito. What to expect next year in 2019 basically is the opening of the new Museo de Intramuros. This will be basically the new Museum of Intramuros Administration, which will house collections, mga never before seen ecclesiastical art collections. Sa susunod na taon, inaasahan din ang pagbubukas ng kauna-unahang iconic creative hub sa Pilipinas. Ang public-private partnership project na ito ay pinondohan ng 191 million pesos. Dati nang ginamit ang 44 chambers na ito bilang warehouse noong panahon ng Spanish era at galleon trade. So it will be a space for incubation, space also for co-working spaces, and basically ang target nito will be those engaged in the creative design services, for them to have a space not just for exhibition but also to improve on their respective skills and crafts. Ang Maestranza Creative Quarters ay inaasahang matatapos sa loob lang ng 6 na buwan. Isang conservation management plan din ang sinusunod ng Intramuros Administration para mapanatili sa orihinal na istruktura ang pader at iba pang makasaysayang lugar sa Intramuros sa kabila ng mga construction at pagbabagong gagawin. Para mas gawing kaaya-aya ang pamamasyal sa Intramuros, mas pagagandahin at paliliwanagin ang Walled City sa pamamagitan ng lighting project nito. Patuloy din ang ilang konstruksyon ng monumento ng Gomburza sa may bahaging ito ng Intramuros. Layunin nito na ikonekta ang mga turista papunta naman sa bagong National Museum. Sa pakikipagtulungan ng Department of Public Works and Highways, inaayos din ang mga kalsada at drainage system sa Intramuros. Isa sa mga paraan para alalahanin ang naging buhay ng bayani ay ang pagbisita naman dito sa Fort Santiago. Ang Fort Santiago ang isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Intramuros. Konting baliktanaw lang tayo at alamin natin kung ano ba ang kwentong ibinabahagi nito sa mga bumibisita rito. Dito makikita ang ilan sa mga gamit at nobelang isinulat ni Jose Rizal. Mula sa mga ito, mas makikilala mo ng husto ang katauhan at prinsipyong ipinaglaban ng ating pambansang bayani. Dito rin siya ikinulong at mula sa bilangguang ito, nakadikit sa lupa ang bakas ng yapak nito habang papunta sa Bagong Bayan na ngayon kilalang Luneta Park kung saan siya hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad noong December 30, 1896. Ang mga batong pader na ito ang nagsisilbing buhay na saksi sa mga pangyayari noong panahon ng Espanyol na hanggang sa ngayon ay patuloy na nagbabahagi ng malalim na kwento hindi lang sa mga Pilipinong bumibisita, maging sa mga dayuhan mula sa iba't ibang panig ng mundo. JL Asayo, UNTV News and Rescue, Manila.